ginagawa mo dito, Enzo? At Ay, hindi ka Eden. man lang nagpasabi? Kanina pa nga kita inaantay eh. Teka nga lang, anong ginagawa mo? Ba't ka ba nag-iinarte? Eh, magiging asawa na nga kita, di ba? At malapit na tayo ikasal. Pwede mo yung gawin kapag kasal na tayo, okay? Alam mo, Eden, lahat ng gusto ko, gagawin ko. At isa pa, malapit na tayong ikasal, ano ka ba? Kaya huwag ka na mag-inarte. Hindi ako nag-iinarte. At kahit ikasal pa tayo, hindi kita kayang mahalin. Alam mo yan. Uy, Eden, bakit binabastos mo si Enzo? Ba't ganyan ang tema ng pakikipag-usap mo sa mapapangasawa mo? Hindi ko siya binabastos. Sinasabi ko lang yung totoo. Hoy, Eden! Kinakausap pa kita! Pasensya ka na muna, Enzo, ha? Kakausapin ko na lang yung anak ko. Mami G, huwag na po kayo mag-alala. Baka pagod lang siguro si Eden, kaya ganun yung mood niya. Siya, pasensya ka na, ha? Sige po, Mami G. Bukas, babalik na lang din ako. Para mapag-usapan na rin natin yung tungkol sa kasal namin ni Eden. Siya, sige. So, paano, Mami G? Mauna na po ako. Siya, sige. Angat ka na lang, ha? Sige po. Yan talaga si Eden. Kakaya tuloy kay Enzo. Ito mong trabaho mo? Bakit kinakailangan bastusin mo si Enzo? Eh bakit ba kasi kailangan ipilit yung tao para sa akin? Eh hindi naman ako masaya. Isaksak mo sa kukote mo, ha? Kaya kita sinasabi doon kay Enzo, mapapabuti yung buhay mo doon. Mapapabuti? Ako mapapabuti doon o para sa'yo lang? Eh, walang hiya ka naman pala talaga eh. Alam mo ba kung bakit ko sinasabi sa'yo yan, ha? Nang hindi mo danasin kung ano yung dinasanas ko sa buhay ko. Natural anak kita. Gusto kong mapaaluan ka. Ano sasabihin mo para sa sarili ko to? Nakikita mo ba yung buhay ko? Ha? Madaling araw pa nagtitinda na sa karsada? Gabi na ako uuwi. Pagod na. Hindi na kita maintindi. Ayokong danasin mo yun. Mahirap lang tayo, Eden. Iniwanan tayo ng tatay mo at pinalaki kitang mag-isa. Isipin mo kung gaano kahirap yung para sa akin. Pero ginawa ko yun para sa'yo. Kaya itong kay Enzo, para sa'yo yan. Hindi mo yung para sa akin. Isaksak mo yun sa utak mo. Please lang, Eden. Bukas dadating si Enzo. Pwedeng pakiharapan mo ng maayos? Ang problema mo? Ha? Hindi ka na pumasok sa trabaho? Ha? Ano, sisirain mo yung buhay mo? Dahil lang sa kakaisip ng problema mo? Ano, Jay? Ganyan lang gagawin mo? Kinakausap kita, di ba? Kinakausap kita! Ano ba yung nipid na problema mong yan? Ha? Nakita ka ng mga tropa ko. Kasama mo yung mga adik at sinisira mo yung buhay mo. Di, hindi naman ganyan, di ba? Ano bang pakialam mo, ha? Anong pakialam mo sa gagawin ko? Wala kang pakialam! Pwede ba? Naririndi na ako sa'yo, ha? Huwag mo nga akong pakialaman! Tsaka wala kang pakialam kung anong gagawin ko sa buhay ko! Buhay ko to! Wala kang pakialam! Tumigil ka. May pakialam ako sa'yo. Kasi kapatid kita! At ayoko nagkakaganyan ka. Kapatid lang kita! Tsaka kung sasabihin ko sa'yo yung nararamdaman ko, hindi mo rin ako maiintindihan! Kasi hindi ka pa nagmahal! Hindi mo alam kung gaano kasakit yung nararamdaman ko ngayon! Kaya pwede ba wag mo akong pakialaman, ha? Sabi mo? Huwag kitang pakialaman? Ha? Ayos ka! Huwag na huwag mo pagsasalita ng ganyan, ha? Dahil kahit kailan, hindi nyo alam yung pinagdaanan ko. Sigurado ka ba talaga na kakausapin mo yung tatay ko? Oo naman. Siyempre, kaya nga pumunta ako dito para makausap rin yung tatay mo.
Kahit alam kong ayaw niya sa akin. Pero kilala mo naman siya, di ba? Alam mo, ayaw niya sa'yo. Alam mo, maintindihan niya ako. Kasi nagkausap na kami. Oh, Mano po, Tito? ano? Anong ginagawa mo rito, ha? Tito. Mawalang galang na po, ha. Alam ko naman talaga na ayaw niyo sa akin, eh. Pero siguro naman, magugustuhan niyo rin ako. Kaya ako pumunta rito para sabihin sa inyo na papakasalan ko yung anak niyo. Papakasalan? Ha? Bakit? May pera ka ba? Ha? Sakto naman po yung pera ko para sa kasal namin, eh. Ang pangarap ko, makaahon kami sa kahirapan. Alam mo, Virgo, nakausap ko na yung kumpare ko, eh. Yung nasa London. Papakasal kita doon. Ayoko! Tay, hindi mo hawak yung buhay ko. Papakasalan ko kung sino gusto kong pakasalan. Alam mo, wala ka na magagawa. Dahil nag-usap na kami. Next week, kakasal ka na sa kanya. Ay, hindi. Sige lang, Tito. Hindi naman pwede yun. Bakit hindi nyo naman hayaan yung anak niyo mamili kung sino gusto niya makasama? Bakit ba nakikialam ka, ha? Mahal ko yung anak niyo, eh! Pwesteng pagmamahal yan! Tsaka, umalis ka nga dito! Hindi. Ayaw na kitang makikita rito, ha? Huwag mo naggulo yung buhay namin. Sasama ako sa kanya. Sige, subukan mo. At nang makulong yan lalaki yan. Tay, ayoko. Ayoko magpakasal sa kumpare mo. Wala ka na magagawa, Virgo. Bound ako sa utang sa kumpare ko. At yun na lang yung paraan para makabayad ako sa kanya. Tay, kasalanan mo yan. Pinasok mo yung problema na yan. Kung gusto mo, ikaw magpakasal sa kumpare mo. Sige. Sumama ka dyan. Virgo, kilala mo ako. Alam mo kung kaya kong gawin dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi mo tatakot sa banta ng tatay mo, eh. Kaya kitang panindigan. Sorry. Pero hindi ko kaya may mangyaring masama sa'yo. Sige na! Umalis ka na! Alis! Bakit, Jay? Nung time na yun, hindi ko alam yung gagawin ko. Kasi alam mo naman, di ba? Lahat kayo umaasa sa akin. Si nanay, di ba? May sakit. Ako ang sustento sa inyo. Lahat naman pangangailangan yung binibigay ko. Pero bakit? May isa ba sa inyo may nagtanong sa akin? Kinamusta man lang ako? Di ba, Chico, wala? Wala naman, di ba? Nagtago ako. Oo. Dahil ayaw ko kayong pabayaan kasi mahal ko kayo. Kaya, Jay, sabihin natin makasarili ako. Pero hindi nyo alam yung pinagdaanan ko. Hindi ako pwede sumuko, di ba? Hindi pwedeng sarili ko lang iisipin ko. Kasi kailangan nyo ako. Kaya Jay, tinis ko yun. Pero alam mo yung masakit? Ha? Na yung taong mahal ko. Tinapos niya yung buhay niya. Kasi hindi niya kaya makisama sa taong papakasalan niya. Kaya wag na wag mo sa akin sasabihin na hindi pa ako nagmahal. Dahil kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. Kuya, patawarin mo ako sa mga nasabi ko sa'yo. Hindi ko naman intensyon na sabihin sa'yo yun, eh. Nandala lang ako sa nararamdaman ko. Nandala lang ako sa galit ko. Oo, Jay. Galit ka. Pero yung pinagdadaanan mo, wala pa yan. Kaya hindi mo pwedeng siraan yung buhay mo. Nang dahil lang dyan sa problema mo. Nagmahal ka?
Di panindigan mo. Kasi Jay, baka umabot sa'yo yung nangyari sa akin. Baka di mo kayanin. Kaya kung mahal mo yung isang tao, paglaban mo. Ayusin mo yung sarili mo, ha? Ayaw kitang makikita ng ganyan. Nga pala, Eden. Ito pala yung gown na nakita ko. At sigurado naman ako na magugustuhan mo at maganda to. Bagay na bagay sa'yo. Patingin nga. Naku, nak, ang ganda ng gown mo. Eleganteng-elegante ang dating. Bagay na bagay yan sa'yo. Naku, mami. Mura lang po yan. 100K. Barya lang po para sa akin yan. Sa totoo nga naghahanap pa ako ng mas mahal. Kaso, rush yung kasal namin ng anak mong si Eden. Kaya ito na lang napili ko. Tsaka isa pa pala, mami. Meron na akong venue. Hacienda sa Tagaytay. Ay, yan ba yan? Ang ganda. Anak, ang ganda ng kasal mo. Kung hindi niyo po pala natatanong, ako po may-ari ng hacienda na yan. At saka isa sa pangarap ko, makabuo ng pamilya. Dito sa hacienda na to, kasamang anak ng si Eden. At hindi lang yun. May bagong property akong binili, katabi ng hacienda ko, nalilipatan nyo. Kami? Lilipat doon? Ikaw, mami. Wow, Eden, madalas kita mapuntahan. Mapapasyalan kita lagi. Huy, ano ba? Wala kami lang ka-reaction dyan. Di bali, 1 linggo lang, kasal na kayo. Alam kong magsasama kayo ng maayos at masaya. Eden, alam ko naman na hindi mo ako kayang mahalin sa ngayon. Pero, pag naikasal tayo at nagsasama na, sinisigurado ko naman na mamahalin mo rin ako. Saka isa pa, Eden, wala ka nang poproblemahin. Lalong-lalo na sa pera. Jay, Hoy, ang kapal na mukha mo Ba't hindi dito ka? Pwede ko po bang kausapin si Eden? Paano mo pa siya kakausapin? Ito na nga yung magiging manugang ko. Nag-uusap nga sila. Anong drama mo't naririto ka? Tita, andito po ako kasi gusto ko pong ipaglaban yung pagmamahalan namin ni Eden. Muntik na paglaban yan. So, ito pala yung ex mo, Eden. Sa tingin ko wala ka namang papala dito Saka isa pa, mukhang wala namang alam sa buhay ito At sinisigurado ko baka titira ka lang nito sa bahay, sa bundok. Tingnan mo naman yung itsura Hindi nga maayos-ayos. Anong buhay may ibigay mo kay Eden? Samantalang ayan, mag-aasawa na nga. Maayos na mapapangasawa, maayos magiging buhay. Sasansalain mo pa? Alam mo, hampas lupa, ngayon pa lang umalis ka na. Para maayos na tong dalawa. tama na! Pwede ba tama na? Ha? Kahit anong sabihin niyo pa kay Jay, kahit laitin niyo pa siya pa rin yung pipiliin ko kasi siya yung mahal ko. Alam mo, Eden, sayang Magiging maganda na sana yung buhay mo sa akin Kaso, mukhang sasama ka pa sa lalaking to. Alam mo, Eden, wala ka nang problemahin sa akin Mayaman ako. May bibigay ko lahat ng gusto mo. Enzo, hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan yung yaman mo. Eden, naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Gamitin mo nga yung utak mo, bobo ka talaga! Alam mo ba yung sinasabi mo na sasama ka sa lalaking yan? Ano magiging buhay mo dyan? Eto na nga maliwanag pa sa sikat ng araw, maayos ang magiging buhay mo. Ano ka ba? At tama na nga yan. Ayoko magsayang ng oras sa mga taong walang kwentang katulad mo. At alam mo, mas marami pa ako mabibiling babae, mas higit sa'yo. Nakita mo? Nakita mo kung anong ginawa mo? Kung hindi ka pumunta rito, kung hindi ka may pagsugod rito, hindi walang mangyayaring ganyan. Ayos na nag-uusap kanina Yari na ang gown, yari na ang venue. Ano ngayon nangyari? Nagsawala lahat.
Tita, pinaglalaban ko lang naman yung pagmamahalan namin ni Eden eh. Bakit ba gusto niyo ipakasal siya sa taong hindi naman niya mahal? Pinamumukha ko kasi sa inyo, walang nabubuhay sa puro pagmamahal! Oh, tita. Alam ko mahirap lang ako. Alam ko na hindi ako yung tipo ng tao na gusto niyo para sa anak niyo. Pero kaya kong ibigay lahat kay Eden. Kaya kong ibigay sa kanya yung totoong pagmamahal na hindi kayang ibigay ng taong gusto mong ipakasal sa kanya. Ma, hindi ko kayang pakisamahan si Enzo. Mas gugustuhin ko na lang mawala kaysa ipilit mo kong ipakasal sa kanya. Ano, tita? Ipipilit niyo yung anak niyo ipakasal doon sa taong yun? Kung ang kapalit nun ay mawala sa inyo yung anak niyo? Ang iniisip ko lang, yung magiging kalagayan niya. Paano magiging maganda yung kalagayan niya? Kung hindi naman niya gustong makasama yung taong yun, ano gagawin mong miserable yung buhay niya? Mas lalong hindi ko po hahayaan na ipapakasal siya sa lalaking yun, lalo na't magkakaanak na kami. Tsaka magkakaapo na rin kayo. Buntis ka? At talaga nagpabuntis ka pa sa lalaking yan? Grabe ka talagang babae ka. Di ka talaga nag-iisip. Tsaka isa pa po, huwag po kayong mag-alala. Dahil magiging responsable po akong magulang para sa magiging apo at sa magiging anak namin. Titiisin ko po lahat na hirap. Magsusumikap at maghahanap po ako ng magandang trabaho para mapatunayan ko po sa inyo na karapat-dapat ako sa anak nyo. At siya nga pala, kukunin ko na po si Eden. Kasi may karapatan na naman po ako sa kanya eh. Ayoko na rin po na madagdagan pa yung stress nyo. Sasama na po si Eden sa akin. Sa ayaw at sa gusto nyo. Sigurado ka, Eden? Mabubuhay kayo sa lintik na pagmamahal na yan? Ma, alam ko, sobrang mahal niyo ko. Alam ko, kapakanan ko lang lagi niyong iniisip. Kayo yung bumuhay sa akin simula nung iniwan ka ni tatay. At alam yun lahat ni Jay. At alam ko hindi niya ako iiwan. Kaya, sasama na po ako sa kanya. Kaya naman po namin maghintay eh. Hanggang sa matanggap niyo kami ulit. Tayo na.